Nandito lang po kami para tignan itong ginagawa natin. Ito na nagsimula itong distribution. Alam naman ninyo ang nangyari, nagkagera sa Middle East, doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ng presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa natin, nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko, kailangan ninyo yan para kahit papaano, meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Kaya siguro, nandito lang po kami para mag-inspeksyon at titiyakin lang namin na makapagbigay tayo. Dito po ay ilan ang i-distribute dito? So dito, mga 600 dito. 600, mga 600 dito ang bibigyan, mga 600 ang bibigyan nito ng distribution. Lahat-lahat. Ilan ang Sa buong Metro Manila, 139,000. sa buong Metro Manila, 139,000. Nagtayo tayo, naglagay tayo ng ilan to? 30. 30 na ganitong distribution center sa buong Metro Manila. Meron din kasama sa Cebu, meron din sa Davao. At pagkatapos nun, sa iba't ibang lugar, lahat na ng mga tinatawag nga namin, ang tukoy namin ay mga transport workers. Ito kayo. Yun na nga, yun nagpapasada para hindi naman masyadong mahirapan kayo, hindi naman masyadong mahirapan ang commuter, mga pupunta sa trabaho, at hindi masyadong tataas sa mga presyuhan. Kaya ito ay patuloy namin gagawin hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Sige, good luck po. Magandang umaga. Patuloy ang ating nandito tayo at pinupunta, iniikot sa amin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At nagpapasalamat din kami sa mga bento dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang hindi lamang ang food supply kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak na natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na dilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding. Ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalaan at buka na pang hindi nila ginagawa. At nagpapasalamat dahil dito sa pagtutulungan nating lahat isa't isa at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito may kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binapantayan lang natin kung ano mangyayari sa gera. But sige lang, is it something normal pa naman, Mark? Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi maapektuhan.
Both houses of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see like when to exercise that power and how much by. Sir, may I sa transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagka-commit sir but nag-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for originally Filipinos. So that's the. Sir, the fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax. Those who to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to worry. Now our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, umaarangkada na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito, kaya nga alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo, pinabilis ang proseso. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week, pati na rin yung mga ibang TNVS drivers natin. Ang tulong pinansyal na to ay manggagaling sa Assistance to Individuals in Crisis Situation na program ng DSWD. Kasi ang pagtingin namin sa kanila, hindi nila mga super, kundi mga individual na nalubhan ng naapektuhan itong pagtaas ng petrolyo, kaya nasa krisis na sila. Nag-usap kami ng mga kasamahan natin sa DOTR. Tatapusin muna natin ang saturation sa Metro Manila kasi sabi ko nga, may jeepney today, this week tatapusin ang tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNVS drivers. So ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week sa mga provinces na tayo. Na yung fuel subsidy nila, ibang programa to. So talagang whole of government, habang tumutulong ang DSWD sa anggulo ng social welfare, yung Department of Transportation naman tutulong sa subsidy sa fuel. So, these are 2 separate programs that you can avail of. Sa ating mga kasama na mga namamasada ng public utility vehicles, alinsunod sa utos ng ating Pangulong BBM, sisiguraduhin natin na matulungan lahat ng naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Huwag ko kayo mag-alala, sunod-sunod na, ngayong araw umarangkada na at pinabilis rin natin yung proseso sa araw ng payout. Meron din mga programa ang DOTR, yung sinasabi nating fuel subsidy program, in the amount of 2.5 billion. And what I want to emphasize also, yung libreng sakay, yung service contracting. Ito yung parang love bus ng ating Pangulo. Ang direktang makikinabang dito is the commuters also. The fuel subsidy, if we can get, the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo, no? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, no? Kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AIX, and this will be a nationwide program also. So ang mangyayari po, it will be a simultaneous and parallel effort and activity between DSWD and DOTR po. Lahat naman po ng ating mga transport modes mabibigyan, no? Ang ating mga bus,
operators and drivers. Andyan din po yung mga jeepney operators, kasama mga taxi, kasama yung mga school services. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated ng LTFRB, kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, mabibigyan pa rin po kayo. Ano ba yung mga hindi pa regulated ng LTFRB at ng DOTR? Tulad po ng ating mga motorcycle taxis. No, yung sinasabi natin mga angkas, move it, hindi pa po yan regulated. Nag-aantay pa tayo ng batas. No? Meron din po yung delivery riders natin. Hindi po sila regulated, ay tulad ng mga Lala Move, Food Panda. Ganun pa man ang kautusan ng Pangulo, lahat dapat mabibigyan. Napakalaking tulong po nung ginawa nyo sa mga tricycle driver at lalo-lalo na inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa sa buong transport na napakaliit na ng kinikita, tumaas pa yung gasolina. Siguro ngayon mga 100 na lang, 80 mauuwi namin. Nung hindi pa tumataas, nakakauwi siguro sila ng mga 500 hanggang 700. Ngayon wala na, mga abutin na lang ng 150 yung may uwi nila legit po lahat ng mga tricycle dito yan. Wala pong kolorum dyan. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Noon, malaki na, 700 na nauwi ko sa bahay. Ngayon hindi, sapat lang. Ngayon nagtataasan pa. Kami nagtataas ang presyo sa toda namin. Kasi mahirap na rin yung mga taong sumasakay sa amin. Kaya maraming salamat po sa blessing kong binigay sa amin na sa toda namin na nabigyan kami ng ayuda